mga kalingap, welcome back to my YouTube channel. Magandang araw po sa lahat. Sa amanda ko kayo ng mundo naroroon ngayon. At ito nga guys, no, panibagong reaction, panibagong araw po tayo. Grabe po. Yung mga pasabog po dito sa EDSA, mga kalingap, na hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko, I mean, no? Parang na-stress ako, slight. Dahil sa mga pasabog dito ni Ridsay, no? At ayun nga, na-trigger ata ito nung nasuspende sila dito sa Kalingap. 15 days, mga Kalingap, no? Ang suspende ng dalawa, no? Ni Dr. Love at ni Ridsay. At ayun nga, simple lang naman yan, mga Kalingap, no? Sumunod lang dito sa rules at sinasabi nila Kalingap Rab at ni Kuya Bal, lalo na po ni Kalingap Rab. Dahil sinabi na nga po ni Kalingap Rab na wag nang tawag dito i-topic, ay sige pa rin sila, sige pa rin. Para ano, di ba? Para ano? Dahil wala silang content, dahil sa mga ganyang content nila, ay nagkakaroon sila ng views, di ba? Yun lang naman yun, mga Kalingap. Yan lang po ang dahilan yan. Kaya sige pa rin sila ng sige. Hindi sila nag-i-scout, hindi sila nag-charity, no? Dahil nga, yan na lang po ang ano dito sa Kalingap. Wala na po yung essence of charity na talagang dati ay ganyan yung mga ginagawa nila, puro pag-charity. Pero ngayon ay puro maritisa na po dyan sa kanilang live, no? At ayan nga po, ay isa na pong grabe yung pasabog po ni Ridsay dito, mga Kalingap, no? Sa EDSA, no? At siguro naman yung iba po ay nakapanood po ng live na yan. Pero bago natin simulan po ang reaction na yan, syempre magsha-shoutout muna tayo sa ating founder, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab, at sa lahat po ng mga nasa landing pad, Ambassador, Deputy, mga Kalingap Scouters, at sa mga reactor po, shoutout po sa inyo, OFW, yung mga sponsor, at yung nandyan po sa Pilipinas, mega love shoutout po sa inyong lahat. Ito, mga Kalingap, no, meron tayong clip video na ipaparinig sa inyo dito sa live ni Ridsay. Actually po hindi ako nanonood dyan sa kanila, no, na ano lang po ito, may nag-send lang po, mga Kalingap. Ayan, sama-sama po nating pakinggan, mga Kalingap, kung ano ba yung mga pasabog na ito or paratang na ito ni Ridsay. Ito ba ay may katotohanan or wala, mga Kalingap? Ito ba ay paninira? No, paninira po ito, mga Kalingap. Masasabi ko po itong paninira na ito dito sa tinutukoy niya. Sino ba yung tinutukoy niya dito? Walang iba, 'di ba? Sino ba yung partner ni Beyonce, 'di ba? 'Di ba si Kalingap Edo? So hindi man niya pinangalanan, pero alam na si Kalingap Edo po 'yan, mga Kalingap. Yang kanyang pinaparatangan na 'yan. Ang tanong dito, mga Kalingap, may karapatan ba si Ridsay para sabihin yan dito sa social media? Napaka-sensitive na po yan, mga Kalingap, na usapin, no? Katulad nito na sinasabi dito, mga Kalingap, sa side ko. 'Di ba totoo, mga Kalingap? So ayan, mga Kalingap, sama-sama po nating pakinggan itong sinasabi na ito ni Ridsay, mga Kalingap. Di ba, malalim? Like ano pinakamalalim? Kung selos lang, hindi naman ganun kaano. Kung basher lang, hindi naman ganun kaano. Oh. Ikaw ba naman dalhin ka doon sa pinakaliblib na lugar? Oh. Diba? Dadalhin ka sa pinakaliblib na lugar. Mabait pa yung pamilya. Oh. Kasi kung that time na nangyari yon. Tsaka ano ba? Yung unang pagtatangka ay 17 pa lang si Beyonce. Oh, pasok pa yon sa pinaka mabigat na kasalanan. No? Yung pangalawa, may pulis nakakita. May record dyan, guys, hindi ito gawa-gawa lang. May record dito sa pulis, sa barangay. So ay, mga Kalingap, no, grabe, no, grabe, mga Kalingap. Pero syempre, Kalingap tayo, kailangan nating dipinsahan si Kalingap Edo, no. Actually, alam ko na po lahat yung mga chismis na yan noon pa, no. Pero ako tahimik lang dahil alam ko na wala naman sigurong katotohanan. Kung may katotohanan man, mga Kalingap, wala tayong karapatan para i-broadcast po yan dito sa social media. At nasabi nga po nila, may attorney na at nandoon na nga daw po na may kaso na. Bakit hindi nila antayin, no? Ba't hindi nila antayin yung mga ganyang sinasabi nila na may attorney na? Bakit kailangan pang sabihin dito sa social media? Para ano? Para siraan ng todo-todo or ipabagsakin nyo si Kalingap Edo na malaki naman yung naitulong sa inyo, di ba? So dapat kung nasuspende kayo dito sa Karaba, dahil alam ko
masakit ang loob nyo, no? Kaya nga, di ba, na nilabas nyo para anong gusto nyo, maghiganti kayo dahil nga nasuspended kayo dito sa Karaba. Hindi naman sana mangyayari yan mga kalingap. Sa sinabi pa lang ni Kalingap Rab nung una na wag nang pag-usapan, kahit nga mga reaktor, di ba, hindi na po pinag-uusapan si Beyonce, hindi na nga nila live. Pero kayo yung laging ngaw-ngaw dyan sa inyong mga live. 'Di ba? Dahil nga may mga supporters kayo na nakasupport sa inyo, maraming nanonood pag maritisan, no? Pag may mga issue na pinag-uusapan ay maraming nanonood, kaya yan. Kayo ay abusado masyado, mga kalingap dito sa Kalingap. Masyado kayong abusado, no? Hindi nyo na sinusunod ang rules, ang mga sinasabi ng kataas-taasan nila Kalingap Rab, nila Kuya Bal. Parang masyado na kayong abusado, wala kayong respeto dito sa mag-ama. Yan po yung totoo dyan mga kalingap, no? Ang Karaba po mga kalingap ay sumusunod lang yan dito kila Kuya Bal, kila Kalingap Rab, kung ano yung gusto nilang ipatupad dyan mga kalingap. Kaya kung mayroon kayong galit dito, no, sa nangyari na nasuspended kayo 15 days lang naman mga kalingap. Si Berador nga 1 month eh. Dapat nga 1 month yan eh. Or tanggalin na kayo ng tuluyan, di ba? Dahil kayo lang yung magulo, di ba? Sobrang magulo na po mga kalingap. Pinapatigil na kayo para maiwasan na po yung kaguluhan. Oh, hindi kayo tumigil. So ngayon, nasuspended kayo, lalo naman kayong may parang na-trigger, parang inilabas nyo na yung mga ganyang usapin na hindi naman dapat ilabas, di ba mga kalingap? Alam mo, Redsen, wala kang karapatan, no? Wala kang karapatan na ilabas yan. At hindi kasi Beyonce. Dapat unang-una ang pamilya ni Beyonce ang maglabas niyan, no? At si Beyonce na rin ang unang-una din na maglabas niya mga usapin na yan. Pero ikaw na yung nag-broadcast dito sa social media. May karapatan ka ba sa mga ganyang usapin? Dahil napaka-sensitive po niya ng mga usapin na yan. Unang-una, paninirang puri yan at talagang paninira yan dito sa pamilya ni, hindi lamang kay Kalingap Edo ha, pati na rin sa pamilya ni Kalingap Edo. Kung yan man ay totoo, wala ka pa rin karapatan na sabihin yan dito sa social media. Wala kang karapatan. Actually, hindi ka kamag-anak nila Beyonce, di ba? Para sabihin mo yung mga ganyang sinasabi mo sa iyong live. Di ba mga kalingap? Kung totoo man yan, ba't hindi nila pag-usapan in private? Or sabi nga nila may attorney na daw at naisampa na daw yung kaso na yan, di umano. Pero bakit sinabi pa dito sa social media, di ba mga kalingap? Yan ba ay tama na ginawa ni Redsen? No, wala akong kinakampihan dito, hindi ko kinakampihan si Edo. Yan lang po ay ang totoo po tayo sa katotohanan, no? Dahil mali po naman talaga yung ginawa na yan, na iladaan pa sa social media, lalo na po po niyan. Pariho po sila diyan masisira, lalo na po si Beyonce. Dahil si Beyonce ay dalaga po, no? Babae po, masisira ang puri niya dahil sa sinasabi niyo na yan. Sino ang nakakahiya, 'di ba? Hindi lamang si Edo, pati si Beyonce na nag-aaral po iyan mga kalinga. Paano na lang pag nalaman po ng mga kaklase niya, kaibigan niya, na ganyan na pala yung nangyari kay Beyonce. 'Di ba nakakahiya? Ba't kailangan pa si Beyonce nga, di ba? Hindi na nga nagsasalita dahil alam niya na ayaw niyang mabas itong si Kalingap Edo. Alam ko nagmahalan po yan. Nagmahalan yan sila mga kalingap. May gusto lang talagang, hindi lang talaga pa siguro sa ngayon na yung gustong mangyari na, tawag dito, na talagang, yung sila na talaga, na malaman talaga ng buong kalingap na talagang talagang nagmamahalan na sila ng tunay, ng sobra-sobra. Kasi yung iba ganyan, yung ibang mga supporters, mga kalingap, yan naman talaga yung gusto, at ng ibang mga sponsor, mga kalingap. Pero yun nga, sabi nga ni tawag dito, bata pa nga daw si Beyonce. Si Beyonce, mga kalingap. Kaya siguro pinapag-aral muna ni Kalingap Edo, makapagtapos muna ng pag-aaral. Yung iba naman kasi, hindi makapag-antay, di ba? Hindi makapag-antay mga Kalingap. Oo, may pagkakamali din si Kalingap Edo sa mga naririnig natin, na ayun nga, sabi nga, hindi nga pupunta doon sa bahay nila Beyonce para manligaw, di ba mga Kalingap? Pero yun nga po, hindi natin alam kung ano ba talaga yung totoong nangyayari, no? Kasi nga, yan nga po ay chismis lamang mga kalingap. So, yan sinasabi ni Redsen, hindi rin natin alam kung totoo ba talaga yan, or chismis lang, or gusto lang talaga na maghiganti, pabagsakin itong si Kalingap Edo. Dahil nga gusto ng iba, ng mga sponsor, ng mga viewers, na ipagpatuloy ang IDSEI, na hindi na nga, ayaw na nga, di ba, mga kalingap? Ayaw na ng ni Beyonce, or pareho sila na desisyon. Sabi nga ni Beyonce, di ba? Desisyon nila yan pareho. Kaya nawala po ang IDSEI mga kalinga. Para tahimik na po mga kalinga. Pero itong dalawa, no, si Redsen, si Doc Lab, ay talagang tuloy-tuloy pa rin, ngaw-ngaw dito, ngaw-ngaw doon. Kaya walang katapusan. Kaya yan, nangyari na suspend din na sila. Lalo pang gumulo. Lalo pang tawag dito, parang gusto ni Redsen ay maghiganti. Kaya ito ang ginawa niya, no? Binroadcast niya yung mga hindi dapat i-broadcast dito sa social media, 'di ba? Binroadcast niya yung mga kasiraan
ni Edo dito sa social media. Kaya abangan po natin kung ano yung mangyayari dito mga kalingap, no? Sa ngayon, ay wag muna tayong masyadong mang-bash mga kalingap dahil hindi naman natin alam talaga yung totoo pa na nangyayari dahil sabi-sabi lang, no? Kaya abangan po natin kung ano yung totoo na nangyari po dito mga kalingap. Ayan, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. Maraming salamat po sa pagsuporta niyo po kay Kalingap Edo. Sana huwag kayo mawala ng tiwala at suportahan po natin ang kanyang charity works mga kalingap. At ayan, no, suportahan din natin ang ating founder Kuya Bal, Kalingap Rab, at sa Jumcar po mga kalingap, suportahan natin silang lahat. God bless us all, mabuhay pa ang Team Kalingap. Bye bye.